Hindi lang sa sports, pati pala sa arts, game-changing din ang galing ng mga Pinoy. Ang isa nga, may kondisyon sa mata kaya sobrang labo ng paningin. Pero, bagong awardee ng Leonardo da Vinci International Art Prize sa Italy. Alamin natin how he changed the game. Bata pa lang daw ang Boholano visual artist na si Elvin Vitor nang mahumaling sa pagpipinta. I started, sir, when I was a kid, siguro po, kasi na-influence ako by my father because he is also an educator and then nurse. And then, habang naggagawa siya ng mga visual aid. Pero ang hilig niya sa matitingkad na kulay, senyales na pala ng kanyang pagkakaroon ng severe myopia o matinding paglabo ng mata. Ngayon is 1,700 po yung grado ng mata ko. Pero hindi yan naging hadlang to pursue his passion. Nakapagtapos siya ng Fine Arts major in advertising at nakilala sa kanyang artistic style na hyper-surrealism. Ginawa ko siyang parang mas closer photo with the hyper-realism approach and then combined with surreal elements representing and promoting Boholano culture. Mala Easter egg nga raw ito sa kanyang mga obra tulad ng mga patagong tarsier, kalamay, Eskaya scripture characters at ng Sandugo Shrine. Ang estilong ito ang kanyang ipinasa at mapapansin ng Leonardo da Vinci International Art Awards, kung saan nagwagi ang kanyang hyper-surreal portrait ng environmentalist at kapwa niya Boholano artist Pedro Anco. I really choose Pedro as my model because Pedro symbolizes rock. Peter the Rock, diba, sir? Yung isda nasa baba, it's called tamarong fish here in Bohol. Meron kasing humor dyan eh. If you have a wisdom, you will distinguish which is right and wrong. Kaya tamarong. I really believe na what I did is to give value sa kulturang Boholano, kulturang Bisaya. I am just proud of representing Filipino in greater audience. Bukod sa pagtanggap ng recognition, magiging parte rin si Elvin ng exhibit sa April 13 in Milan, Italy. That's it mga kapuso, sana maging inspirasyon si Elvin na hindi hadlang ang kapansanan to pursue and excel in your dreams. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Ipinatawag ng Foreign Affairs Department ang isang opisyal ng Chinese Embassy para ipahayag ang pinakamalakas na protesta kaugnay ng panibagong pangaharas ng China. Sabay niyan ang paninindigan ng Defense Department sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng tumitinding panggigipit ng China, hindi raw isusuko ng Pilipinas ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., China lang daw ang naniniwala sa mga sariling pahayag nito na iligal ang mga ginagawa ng Pilipinas sa sarili nitong exclusive economic zone at na ang Pilipinas ang nang-uudyok ng gulo. Sa salita naman na tayo ay naghahanap ng away, hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Hinamon din ni Teodoro ang China na panindigan ang kagustuhan umano nito ng dialogue at mapayapang pagresolba sa issue. Kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Tama ba yon? Ayon sa Department of Foreign Affairs, ipinatawag nila ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy para ipahayag ng Pilipinas ang madiin nitong pagtutol sa agresibong aksyong ito ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Inatasan rin ang Philippine Embassy na maghain ng démarche o protesta sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Iginit ng Pilipinas na walang karapatan ang China sa Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at nasa continental shelf nito
batay sa 1982 United Nations Convention on the Laws of the Sea na pinagtibay ng 2016 Arbitral Award. Hindi raw katanggap-tanggap ang patuloy na pangaharang ng China sa routine at legal na gawain sa EEZ nito dahil sumasaklaw sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas. Dapat daw umalis ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal at EEZ ng Pilipinas. Ang Pilipinas daw ay gumagawa ng mga hakbang para mapababa ang tensyon base na rin sa utos ni na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Ang ganitong agresibong aksyon ng China ay nagdudulot ng duda kung sinsero ba ang China na pababain ang tensyon at ipalaganap ang kapayapaan at katahimikan sa South China Sea. Nagpasalamat din ang DFA sa international community sa suporta sa Pilipinas at sa pagdepensa ng international order base sa international law. 21 bansa raw ang nag-issue ng statement of support. Sa isang pahayag, muli namang sinabi ng China na dapat tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dati na daw ipinangako ng Pilipinas. Dati nang sinabi ng DFA na walang ganitong ipinangako ang bansa sa China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, uminom ng maraming tubig para iwas dehydration, lalo't patuloy na mararanasan ng mainit at malinsangang panahon sa halos buong bansa ngayong pong Semana Santa. Ngayong araw na itala ang pinakamataas na heat index o damang init sa Zamboanga City at Davao City na pumalo sa 43 degrees Celsius. Sinundan niya ng 42 degrees Celsius sa Cotabato City, Dagupan, Pangasinan at ganyan din kainit sa Quezon City. Para bukas, Martes Santo, posibleng ganito rin kataas ang temperatura sa Dagupan, Zamboanga at Davao City. 41 degrees Celsius sa Cotabato City at 40 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa, Palawan, General Santos City at Quezon City. Dahil pa rin yan sa pag-iral ng easterlies o yung warm and humid na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Pero sa kabila ng mainit na panahon, pwede pa rin umulan, lalo po sa bandang tanghali o hapon. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. Sa Metro Manila, posible ring umulan dahil sa localized thunderstorms, kaya magdala ng payong at huwag kalimutang mag-monitor ng advisories ng Pag-asa. May mga kalat-kalat na ulan din sa Aklan, Negros, Samar at Leyte provinces, pati sa ilang bahagi ng Bohol. Sa hapon din magsisimulang tumaas ang tsansa ng ulan sa Mindanao, gaya ng inaasahan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Sa gitna po ng napakainit na panahon, may nabuo at namataang umiikot na hangin sa gitna ng isang paaralan sa Zamboanga City nitong Biyernes. Dust Devil ang tawag po dyan ayon sa Pag-asa. At hindi gaya ng buhawi na kadalasang nabubuo kapag may intense thunderstorms. Nabubuo ang Dust Devil dahil sa init ng ground surface at sirkulasyon ng hangin. Ibig sabihin, kahit walang ulan, posibleng magkaroon ng Dust Devil sa mainit at maaliwalas na panahon. Wala naman po naitalang nasaktan sa insidente. Mabuti na ang lagay ng kalusugan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Ayon sa Philippine Communications Office, completely recovered na ang Pangulo at First Lady mula sa naranasang flu-like symptoms na nagsimula noong Miyerkules. Agad daw na nababalik ang dalawa sa trabaho. Katunayan, dumalo na sa mga pulo ngayong araw ang Pangulo. Sa kabila ng panibagong pangharas ng China, matagumpay na nalapitan ng mga sundalong Pinoy ang BRP Sierra Madre para dalhan ng bagong supply. Pero bago yan, matindi ang isang oras nilang silapit lalo ng mga sugatan. Ang kwento mula mismo sa mga nakaligtas, pati ang maagap na pagsagip sa kanila sa pagtutok ni JP Soriano. Sa tindi ng inabot na water cannon ng kahoy na bangkang Unayza May 4, aakalain mong lulubog na ito nung Sabado sa may West Philippine Sea. Dalawang dambuhalang barko ng China Coast Guard ang halos sabay na bumobomba ng tubig sa Unayza May 4, nalulan ang mga tauhan ng Philippine Navy. Nangyari yan nitong Sabado sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, malapit na sa Ayungin Shoal. Nang matapos ang pang-water cannon, ang Unayza May 4 mistulang dumaan sa delubyo. Sira ang bubong at mga dingding. Basag ang salamin ng bridge ng barko at halos mabuwal dahil napunit na ang dingding sa katawan ng barko. At sira na rin
ang radio communications equipment nito. Mahigit 10 sundalo ang nasaktan sa 1 oras na pang-water cannon sa kanila. 3 sa kanila nagtamo ng mas matinding sugat sa mata at ulo. Sinabihan naman daw ng PCG ang China Coast Guard na kailangan ng tulong ng UNISA May. Pero hinabol pa rin ng China Coast Guard ang BRP Cabral. Diniskartehan lang na kapitan ng BRP Cabra kaya nakalapit ito sa UNISA. So matapos nga yung tindi ng sinapit ng UNISA May, kinailangan na silang i-rescue at ang BRP Cabra ang naatasang gawin yan. Nang magpang-abot na, mabilis ang kilos sa pagsagip sa mga sugatang sundalo. Itinali agad ang mga lubid at hinila ang UNISA sa BRP Cabra. Paglipat sa BRP Cabra ng mga sundalo, agad silang ginamot. Isa ang napuruhan sa mata ng mga bubog, hindi niya raw agad naramdaman ang tama sa mata. Ilang rory na raw ang nasamahan niya, na water cannon din sila. Pero ang nangyari nung Sabado, ang pinakamatindi at nakakatakot. Nung bugahan na kami doon, talagang kanya-kanya kaming cover. Hindi nga namin nalaman na saka na lang namin nalaman may sugat nung nandun na kami, naka-cover na kami. Ang isa sa ulo naman ang tinamaan ng bubog. Nabaklas na kasi lahat yung namin yung sa bridge. Kaya hindi na talaga kami makaiwas. Ang mga dalang sundalo at mga pagkaing dala ng UNISA nilipat sa mga rubber boat para matuloy ang RORE mission. Matagumpay naman silang nakalipat sa BRP Sierra Madre sa kabila ng paglapit sa kanila ng rubber boat ng China na kumuha ng mga litrato. Ang UNISA May 4 naman sinamahan ng mga barko ng PCG pabalik sa mainland Palawan. Unang ibinaba ang mga sugatang sundalo at isinakay sa nag-aantay na ambulansya para dalhin sa isang ospital. Sugatan man, sabi sa akin ng mga sundalo, muli silang sasama sa susunod na RORE dahil anuman daw ang mangyari, tuloy ang trabahong maprotektahan ang West Philippine Sea. Yes, sir, lang naman talaga to. Part lang to ng trabaho namin, sir. Kaya, okay lang to, sir. Pero ngayon, may mga inilatag na floating barrier ang China sa isang bahagi ng Ayungin Shoal matapos ang insidente noong Sabado. Mula sa West Philippine Sea at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ngayong Semana Santa, inaasahan ang pagmahal sa presyo ng isda. Pero wala namang nakikitang paggalaw ng presyo ng ilang meat products. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. Nagrereklamo ang ilang nagtitinda sa Kamuning Market. Matumal kasi ang benta kahit na mga isda ngayong Semana Santa. Sabi ng isang nagtitinda, baka raw kasi nasa probinsya na ang mga customer nila. Inaasahan niyang lalakas ang benta mula Miyerkules hanggang Sabado, pero pinangangambahan naman niyang sasabayan ito ng taas presyo. Ang galunggong na umabot na raw sa mababang presyong 120 hanggang 140 pesos kada kilo, umakyat na naman daw sa 200 kada kilo. Ang bangus at tilapia, hindi naman daw gumagalaw ang presyo. Pero ang hipo na dating 400 pesos kada kilo, nasa 500 hanggang 600 na. Habang ang pusit na dating 400, umaabot na sa 500 ngayon. Bababa rin naman daw ulit ang presyo sa susunod na linggo. Hindi lang dahil tapos na ang Semana Santa, kundi dahil mainit ang panahon. Pagkaraan siguro ng Holy Week, siguro bumaba na naman kasi pag ganyan tag-init, tag-araw medyo maano yung isda pumapaibabaw kasi sobra init. Kaya medyo maraming huli, bumababa yun. Ayon sa Department of Agriculture, karaniwan ang tumataas ang presyo ng isda pag Semana Santa. Sa monitoring ng DA, umaabot na sa 240 pesos ang kada kilo ng galunggong. Yung presyo, kung titingnan natin yung historical, tumataas by 10 to 20%, lalo na yung isda. Ang ilang gulay naman, nagbura, gaya ng kamatis na bumaba ng 10 piso ang kada kilo. Sa baboy naman, ang kasim, bumabaan niya ng 10 pesos ang kada kilo, habang ang liempo,
tumaas naman ng 5 hanggang 10 pesos. Ang manok at baka, hindi naman gumagalaw ang presyo. Ang itlog, nagmura naman. Mas maraming supply ngayon at saka ngayon ay makita rin natin kahit may El Nino lumiliit, pero consistently maganda yung production natin ng egg. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, half-day lamang ang pasok sa trabaho sa gobyerno sa Miyerkules, March 27. Ayon sa Malacanang, suspindido ang pasok sa gobyerno mula po tanghali sa Holy Wednesday. Yan ay para mabigyan ng sapat na oras sa mga empleyado ng gobyerno na bumiyahe po para sa Semana Santa. Ang pagsuspindi naman daw ng trabaho sa mga pribadong kumpanya, depende na po sa mga employer. Tuloy naman ang operasyon ng mga ahensya na may kinalaman sa basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Na out of balance mula sa big bike si Jenilyn Mercado nitong weekend dahil sa madulas na daan. Pero maayos na ang kanyang lagay at nakapagkwento hindi lang ng life updates, kundi ng bagong project na tila resulta ng manifesting. Makichika kay Aubrey Carampel. Ngayon meron kaming gagawing movie. Sa kanyang pagsalang sa GMA Integrated News interviews nitong January, ibinahagi ni Kapuso Ultimate Star Jenilyn Mercado ang kanyang dream collab. Sana si Dennis makatrabaho sa isang pelikula. Tila na-manifest ni Jen ang wish dahil finally, makakasama ni Jenilyn ang mister at Kapuso drama king Dennis Trillo sa upcoming romantic comedy film na Everything About My Wife, na Philippine adaptation ng isang Argentinian film. Masaya siya kahit na tungkol siya sa mag-asawang nag-aaway. Pinamigay niya yung asawa niya. Tungkol ito sa pinamigay niya yung asawa niya. Marami makaka-relate talaga dito. Masaya yung treatment niya. Maganda yung pagka-adapt niya with the Filipino twist. Nakaka-relate ka ba dito? Oo. Hindi. Mag-uusap tayo mamaya pag-uwi. Maipapakita raw nila rito ang kanilang fun dynamics as a couple na madalas daw mapanood sa TikTok videos ni Dennis. Nung umpisa medyo nakangapa ako dahil hindi ako sanay gumawa ng mga light na projects. Siyempre, sinusuporta naman ako ng asawa ko. Queen of rom-com. Wala akong naging hindi problema. Hindi naman niya kailangan sa totoong buhay. Natutuwa ako na nasi-share niya na sa mga tao gamit yung TikTok. At least maraming natutuwa sa kanya. Na-enjoy yung mga videos niya. At yung creative side niya, na ilalabas niya. Yung, diba, dati na ako lang yung nakakakita na. Nagpasalamat din si Jen sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa GMA Prime series na Love, Die, Repeat na pinagbibidahan nila ni Sian Lim. Ngayong linggo na ang huling 3 episode. Tingnan nyo kung talagang happy ending na ba si Bernard at si Angela. At marami pa silang pinagdadaanan ng problema eh. Itong mga 4 na araw na to, marami pa ring problema. So, abangan nila kung masusolve ba nila yun. Matutulungan ba sila ni Canlaon? Kapag wala namang trabaho, enjoy ang mag-asawa sa pag-ride together sa kanilang big bikes. Paalala nila sa kapwa riders, laging mag-ingat at magsuot ng protective gears. Nitong weekend, nagka-minor accident si Jen, na out of balance daw siya dahil sa madulas na daan. Kitang-kita ko nasa harapan ko kasi siya, tinitingnan ko siya habang nangyayari yun. So, ayun, nakakabigla dahil first time namin ma-accident sa kalsada talaga. Alam mo, yung ulo ko tumama sa floor pero safe pa rin ako dahil naka-helmet ako, naka-gears ako, complete yung gear ko, protected yung buong katawan ko. So, I'm very thankful na walang major na nangyari sa akin. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.